Evan, bukod sa mga nariyan, may iba pa bang pagtitipon sa ibang mga lugar? Bukod sa nangyaring kilos protesta dito kanina sa Quezon City, nagkaroon na ng rally sa The Hague, Netherlands kahapon. Ang ilan sa mga abogado at mga grupo at mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na nagkaroon ng pagkakataon na makapunta ng The Hague, Netherlands upang personal na saksihan ang confirmation of charges para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 9 pa lamang ng umaga dito sa Quezon City ngayong araw ay nagsimula ng magtipon-tipon ng grupo ng mga rallyista at mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs noong Administrasyon Duterte. Kasabay ang protesta ng unang araw ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity. Isinabay rin ito ng mga aktivistang grupo sa papalapit na ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Anila ang confirmation of charges ni FPRRD ay simula na ng pagpapanagot sa mga sangkot sa madugong drug war. Ngunit upang tunay na makamit ang hustisya, dapat ay mahatulang guilty at tuluyang makonvict si Duterte sa kanyang kaso. Sinasabi nga nila medyo mahaba pa yung lalakbayin natin, pero confident tayo doon sa ebidensya kasi libo-libong mga buhay, pamilya, yung buhay na mga ebidensya na magpapatotoo na ninakawan sila ng kapamilya ni Duterte. Dagdag pa ng mga ito, katulad kung paanong winakasan ng Administrasyong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986, ganun rin dapat napapanagutin ang mga Duterte sa kanilang mga umano'y pagkakasala sa publiko. Pinalagan rin ng mga grupo ang rason ni Duterte na matanda na at mahina na para dumalos sa kanyang confirmation. Sagot nila, mas maraming matatanda ang naabuso noong war on drugs at di nakaranas ng due process. Taliwas sa umano'y maayos na kalagayan ngayon ni FPRRD sa loob ng ICC detention facility. Kahapon ay nagdaos rin sa The Hague, Netherlands ang ilang grupo at mga biktima ng EJK ng kilos protesta upang ipakita ang pakikiisa sa mga biktima at panawagang tuluyang mahatulang guilty si dating Pangulong Duterte sa kanyang kaso. Magkakaroon ng mga ito ng iba't iba pang mga programa kasabay ng 4 na araw na confirmation of charges ng dating Pangulo. Mamayang hapon, ibang grupo naman ng mga aktivista ang magsasagawa naman ng watch party sa University of the Philippines sa Diliman. Dito sabay-sabay na manunood ang iba't ibang mga grupo at mga kaanak ng mga biktima ng EJK ng unang araw o unang session ng confirmation of charges si dating Pangulong Duterte alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez.